Since last week, pinag-uusapan po natin ay marriage or ang buhay pag-aasawa o ang buhay pagpapamilya. We talk about how marriage was invented by God. Mismong ang Diyos po ang nagkatha ng pagpapamilya o pag-aasawa. It is not just invented by God, it is initiated by God. Hinimok ng Diyos na kayo ay magpakarami, ebat adan, replenish the earth, build a family, find someone to be with you. So it is not just invented, talagang hinihimok ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kapartner sa buhay, initiated, and it is also even instituted. May mga institusyon sa ating mundong ito, ang gobyerno, ang pamilya, lalong higit ang pag-aasawa. Ito po ay hindi linikha ng mga mambabatas, ngunit mismo ang Panginoon ang nag-institute ng buhay pag-aasawa. Today we will talk about marriage again, 102, sapagkat last week pinag-usapan natin yung pre-marriage, ano yung mga bagay na dapat nating i-consider bago tayo humantong sa pag-aasawa. And we talk about what marriage is all about. Last week we talk about marriage is something that we should not hurry or hurry not. Hindi po minamadali ang pag-aasawa sapagkat sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 8, there's a time to love and a time to hate. May tamang panahon ng pag-ibig sapagkat ang ating pong pag-aasawa ay ang isa sa pinakang malaking desisyon na atin pong gagampanan sa atin pong buhay. More than half of our life or 1/3 of our life, gugugulin natin sa ating pagtatrabaho. And even 1/3 of our life ay makakasama natin ang taong pipiliin natin. Kaya po mainam na pag-isipang mabuti ang ating pong desisyon sa pakikitungo sa isang pamilya or pag-aasawa. Sapagkat tulad po ng salitang asawa ay maraming pwedeng maging kahulugan ang salitang asawa. Mula sa salitang asawa ay lahat ay nandun yung salitang asa. Umaasa sa umpisa hanggang sa dumating na mula sa salitang asawa ay nagiging sawa. Hindi nagiging ganun ang daloy. Hanggang sa dumating yung time, yung asawa, nandyan yung salitang awa. Naawa na lang tayo, maaaring sa anak, maaaring sa asawa mo. At hanggang dumating yung salitang wa or wala. Kaya po hindi dapat minamadali ang pag-asawa at pinag-usapan natin last time, especially kung tayo man po ay may mga pagkakamali sa biyaya ng Panginoon ay maaari pang itama. Pero higit sa lahat, para sa mga magulang, sa inyong mga anak, napakaganda na hindi lang nagagabayan ang kanilang mga pag-aaral, sapagkat ang isa sa pinakang magiging malaking bahagi ng kanilang katagumpayan ay hindi lang kung ano ang kanilang kurso, kundi sino ang magiging partner nila sa buhay. Kaya last week pinag-usapan natin yung test or acid test before getting marriage. Ano yung mga dapat i-consider ng mga magulang para sa kanilang mga anak at ng mga kabataan bago tayo humantong sa pag-aasawa? Huwag niyong kakalimutan, unang-una, you should pass the test of time. Kailangan ay alam mo na ikaw ay nasa tamang panahon, naiintindihan mo yung tamang panahon na kung saan handa ka ng magpakasal, handa ka ng lumagay sa buhay pag-aasawa. It is a test of time. Pangalawa, the test of treasure. Kahit handa ka na, ang isa sa i-consider ay may ipon ka ba? Kaya mo bang buhayin ang iyong pamilya? Hindi naman sinasabi natin kailangan ay mararangyang trabaho, pero may sapat na kakayahan upang ikaw ay bumukod. Because the Bible says, you shall cleave and live. You shall live from your parents and cleave to your wife. Gagawa kayo ng sariling pamilya, gagawa kayo ng tahanan, at hindi mo magagawa kung wala kang napaghandaan. So part of test, kung talagang ikaw ay handa na mag-asawa, is a test of time, nasubok na ng panahon. It is a test of treasure and even the test of trials.
Sinubok ng panahon ang inyong samahan, hindi lang sa mga panahong magaganda, hindi lang sa mga panahong kayo'y kinikilig. May mga pagkakataon na nakilala mo ang kanyang ugali. Kayo ay nakasurvive sa mga pag-aaway, sa mga hindi pagkakaintindihan, sapagkat along the way, there's no perfect marriage. Darating at darating yung time na kayo ay magkakasakitan emotionally, and probably, wag naman, pero physically, ay kaya nyo bang pagtagumpayan or lampasan ang mga pagsubok ng buhay? So, do sa period of time that you're getting to know each other, wag nyong tingnan yung mga masasayang moments, tingnan nyo rin yung mga pagkakataon na ang inyong anak ba ay kayang i-handle ang mga pagsubok ng relasyon. So the test of trials, even the test of testimony is very important. Dapat nababackground check natin, kamusta ang kanyang pakikitungo sa pamilya, may asawa ba siya, may anak ba siya, psychological test or background, kailangan alam natin sapagkat pakikitunguhan mo yan. Even physical or health test, dapat alam mo kung may karamdaman, kaya mo bang samahan, kaya mo bang maging katuwang niya sa ganong kalalagayan. There should be a test of testimony. Kamusta siya bilang kaibigan? Kamusta siya sa kanyang trabaho? Kamusta ang kanyang pag-aaral? Dapat nalalaman natin sapagkat pag nandun na po tayo sa punto na tayo ay kasal na at doon lang natin nalalaman ang lahat ay tayo ay nabibigla. Pero ang pag-asawa ay wala na pong bawian. Kaya maganda, bago tayo humantong, test of time, mga kabataan, panahon na ba? Test of treasure, meron na ba akong sapat na kakayahan upang talagang mag-asawa? Kaya ko bang bumuhay ng pamilya? Test of trials, naiintindihan ko na ba na ang pag-ibig ay hindi laging kilig? Test of testimony, na background ko ang kanyang pagkatao. At huwag din natin kakalimutan the test of theology. Bagamat hindi kinukonsider ng iba, pero napakahalaga din po na kaisa kayo ng pananampalataya. Napakahalaga din po na ang iyong mapapangasawa ay parehas kayong kumikilala at handang sumunod sa Diyos. Sapagkat along the way, isa sa pinakang pinagtatalunan din ay ang mga bagay na spiritual. Hindi na siya maninibago sa pagtungo mo sa simbahan, hindi na siya maninibago sa mga panahon at kayamanan na idinalaan mo sa Panginoon because there is a test of theology. And if it happened, na kung hindi talaga mananampalataya, siguraduhin na bago humantong sa pagkaasawa, ay sumasang-ayon sa iyong pananampalataya, naging mananampalataya din at kasama mong naglilingkod sa Panginoon. So all of this, what marriage is all about, marriage is something that we hurry not or hindi minamadali. Ngayon naman po, Marriage 102, para sa mga buhay may asawa na. Ano po ang itinuturo sa atin ng Biblia? Ano ba itong pinasok natin? Ano ba ang buhay ng isang pag-aasawa? Number 2, what marriage is all about, it's all about help. Ito po ay patungkol sa pagtutulungan. Sabi po dito sa ating binasa sa Genesis chapter 2, verse 18, "And the Lord God said, it is not good that the man should be alone." Hindi nga mabuti sa tao, lalong higit sa lalaki na siya'y mag-isa. "I will make him an helpmeet suitable for him," fitted for him. May mga intended talaga, may mga itinadhana na maging single, or this called the gift of celibacy. But mostly God's design for humanity is partnership. Initiated by God to find a partner, and the very purpose bakit kailangan ng tao, ng lalaki, ng babae ang partner. Nakita ng Diyos yung pangangailangan na iba yung may katuwang sa buhay. The Bible even says, 2 is better than 1. Mas mainam ang dalawa sa nag-iisa. Yung helpmeet ay galing sa salitang Hebreo, izer. It means helper, or helpmate,
or helpmeet in King James Version. Pag sinabing helpmeet, ito yung mga tutugon sa iyong mga pagkukulang. So to have someone, to have your wife or your husband, it means he or she is your completer. Siya ang bubuo sa iyo. Hindi nga kulang nga si Adan eh. May mga bagay na hindi siya magawa, kaya nagpadala ang Diyos ng someone that will complete him. So to have a partner or helpmate is a completer, but not a competitor. Hindi pinadala ng Diyos ang iyong kapartner upang kayo ay magkompetensya, sino ang mas magaling, sino ang mas mataas ang sahod, sino ang mas masipag, sino ang mas marunong. It is a completer and not a competitor. Both of you are equal. Bagamat sinabi, wife, submit to your husband, sinabi rin ng Panginoon, husband, love your wife as yourself. It is equal, although ang lalaki ang head of the house, tayo ang namumuno sa tahanan, and it takes credits to be the head or to be the man of the house. May mga pagkakataon talaga na magaling ang babae, mas marunong, mas masipag, mas may diskarte, mas may karunungan. Pero bilang mga lalaki, sa atin ibinigay ang pamumuno sa tahanan, at minsan hindi maibigay yung pamumuno because it takes credits to be the head of the house. Bilang kalalakihan, dapat meron tayong wisdom talaga na nanggagaling sa Diyos. Because we are the decision maker. We should be the decision maker, o bagamat pinag-uusapan. At paano natin makukuha yung credits na yon na talagang tayo yung tinitingala at tayo yung sinusunod sa tahanan? Kailangan tayo ay maging isang tunay na asawa, responsableng asawa, at responsableng anak. Kaya maraming mga asawang babae hindi rin maibigay yung paggalang, yung headship sa kanilang mga asawa sapagkat irresponsible. Irresponsible. Kaya bilang mga ama, kung gusto nyo na talagang tayo ang mamuno sa tahanan, hilingin natin ang karunungan mula sa Panginoon, nadali natin sa tamang pagpapasya ang ating tahanan because it takes credits to be the head of the house. Maraming mga pagkakataon, may mga nagsasabi, paano naman susundin yung aking mister? Lagi na lang pamali-mali ang desisyon. Ang daming beses ko nang sinunod, laging palpak, laging nagkakamali, tamad, wala nang ginawa kundi uuwi, lasing, kung saan sa ninulustay ang pera. Hindi namin alam. Mahirap sundin ang ganong ama, mahirap sundin ang ganong asawa. Kaya maunawaan mo ang pinaguhugutan ng maraming mga kababaihan. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya, you should be the head of the house. And in order for you to be the head of the house, you should ask for wisdom from God. You should have an intimate relationship with God. Ang dami ngayon kung sino ang lalaki, sila pa ang mahina at marupok. Kaya advantage ko ang iyong asawa ay may malapit na relasyon at karunungan mula sa Panginoon. At kung nagkukulang man talaga ang iyong asawang lalaki o babae, kaya ka binigay para punan ang mga pagkukulang na yon to be a completer. Your goal as husband and wife is to make your partner not like before. Kung may mga pagkakamali man, kung may kulang man sa karunungan, tuturuan mo. Kung may mga bagay na hindi nalalaman, kaya ikaw ang pinadala, both of you will complement and complete each other. Completer, hindi competitor. Completer, hindi rin competitor. Maraming mga mag-asawa na, nagkukupitan pa. Hindi ganun ang disenyo ng Diyos. Sapagkat ang layunin ng Diyos is to be an helpmeet
Partner, once you get married, lahat naman kayo, we are dreaming na pag kinasal, napakasaya ng buhay. May mga part na worse, may mga part na talagang burden. But once you get married, you should feel the lightness of the load and not getting much burden. Pag kayo kinasal, pag kayo nagkaroon ng partner, dapat naramdaman nyo, abay, gumaan ang aking pasanin. Bakit? Dalawa na kami. Dalawa na kaming nagpapasan. Dapat nararamdaman natin na mas gumaan dahil dalawa na tayo. Imagine before, kung ikaw ay nagtatrabaho, ang iyong resources, isa lang. Pero kung dalawa na kayo, pagsasamahin ang inyong kayamanan, kung isa ka lang, isa lang ang nagagawa mo, pero dalawa na kayo ngayon, dalawa na kayong pwedeng gumawa. So any burden should make light because you found your helpmate. Pwede niyong pagtulungan. May mga nagtatrabaho, kung hindi man parehas nagtatrabaho, may nag-aalaga at may nangangasiwa ng bahay, ng bata. Kung nag-iisa ka lang, napakahirap gawin ng mga bagay na yan. Kaya ngayong dalawa na kayo, once you get married, you should feel the lightness of the load and not getting much burden. Bagamat biglang bumibigat uli pag may pamilya na, pag may mga anak na, pag may binubuhay na, pag may pinag-aaral na, but how much more kung ikaw ay nag-iisa? Kaya nga ang inyong partner ay ibinigay ng Diyos upang inyong maging katuwang sa anumang magiging pasan ninyo sa buhay. Apart from God, kung siya talaga ang partner or helpmate mo, apart from God, una, lagi sa Panginoon. Pangalawa, bilang asawa, ang iyong asawa ang una mong tatawagan kapag ikaw ay nahihirapan. At dapat tutulong sa iyo ang iyong asawa. Sapagkat ang anak pwedeng tumulong, may pagkakataon na may kanya-kanyang buhay na rin, kaibigan, kamananampalataya, katrabaho. Pero ang talagang binigay sa iyo ng Diyos na katuwang mo sa buhay ay yung asawa. So bilang asawa, you should be always ready to give your hand to your spouse, to your husband, to your wife, sapagkat yan ang iyong tungkulin. Pag namomroblema ba kayo, ang una nyo bang hinahanap at tinatawag ay ang inyong asawa? O baka naman mga asawa nyo, asawa natin ang problema natin. Asawa ang ilinaan ng Diyos upang maging kapartner mo sa hirap at sa ginhawa. Let's solve this together for better and for worse. That is a harmonious marriage. You are filling the gap of each other. Pag may mga panahon na talagang siya ay mahina, hindi ko pwedeng sabayan. Ako ang kailangang maging malakas. May mga pagkakataon na maaring siya ang kulang, ako ang magpupuna. May mga pagkakataon na sabay kaming mahina, sabay kaming wala, sabay naming pagsasamahan sa hirap at ginhawa. You should fill each gap. And partnership or being helpmate, it is a symbiotic affair, give and take. Parehas kayong nakikinabang. Mahirap yung isa lang lagi ang tumutulong at yung isa ay puro tumatanggap na lamang. Kailangan bawat isa ay nakikinabang sa tungkulin ng bawat isa na dapat kung merong higit mang tutulong sa'yo, yun yung partner mo sa buhay. Kaya napakasarap ng magkaroon ng partner na naiintindihan ang disenyo ng marriage. It is for helpmate. Helpmate, ang best phrase natin is for better and for worse. Huwag na nating pag-usapan yung better. Madaling magsama sa better. No? Madaling magsama pagka honeymoon. Madaling magsama pag paldo-paldo pa. Madaling magsama pag malalakas kayo. Yung helpmate, mas makikita nyo yun sa worst. Pag panahong financially kayo ay down, yung pagpanahon na walang trabaho ang isa, papaano mo iaangat? Yung panahon na lalong higit pag may karamdaman. Alam nyo, nakita ko sa buhay mag-asawa, nakita ko sa buhay ng ating pastor,
Sister Lenny, kay Kuya Abra, kay Ate Jury, kay Nanay Laura. Bandang huli pala kahit may mga anak ka, asawa mo pa rin pala talaga ang makakatuwang mo sa iyong pagtanda, lalong higit sa panahon ng iyong karamdaman. For worse. Kaya, yung inyong magiging kapartner, tanungin nyo, kaya mo ba akong alagaan pag ako'y nagkasakit? Kaya mo ba akong samahan sa panahon na hindi na ganito ang aking sahod? Kaya mo ba akong samahan sa mga pagkakataong hindi ganito ang aking kalalagayan? Helpmeet. Maraming mga relasyon nasanay lang sa better. Nung nagkaroon ng problemang pinansyal, hindi na kinaya. Humahanap ng iba. Nung may mga karamdaman na, may we find a partner who will be with us in better and in worse. That is the most precious gift of marriage. Na secure ka, na alam mo na meron kang partner na sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Sa mga magpapakasal pa lang, ito kayang partner mo ay handa ka pa rin samahan sa iyong worst o handa lamang sa mga better. Love will keeps you together even in worst. So number 2, purpose of marriage is for helpmeet. Nagpapasalamat tayo sa Diyos, may katuwang tayo. Hindi bilang alipin, hindi bilang alila, hindi tagalabalang, kundi katulong at katuwang sa buhay, someone that will fill the gap in my life. So, bilang mga asawa, ay tulungan ang pagiging mag-asawa. Pangatlong bagay, what marriage is all about? Marriage is all about honor. Hebrews 13 verse 4. Hebrews 13 verse 4. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers, God will judge. Doon muna tayo sa salitang honor. Sabi ang pag-aasawa, marriage is honorable. Pag sinabing honor, hindi mas makaka-relate kayo sa school. Ang daming may honor ngayon. Congratulations sa ating mga kabataan. Pag sinabing honor ay karangalan, mapapatingala ka kasi honor ang natanggap mo. Sinabi ng Biblia, ang pagkakasal dapat nagbibigay sa iyo ng karangalan sa iyong asawa at sa iyo. Nakalulugod. Unang-una, dapat ang inyong pagsasamahan, ang pagsasamahan natin, unang-una, dapat nalulugod kayo sa isa't isa. Dapat nalulugod kayo sa isa't isa. Each should be the best. Dapat tinitingala mo ang iyong partner, ino-honor mo ang iyong partner, nalulugod ka sa iyong partner. Each should be the best. Dapat ang asawa mo ang pinaka. Kahit may iba pa. Para sa akin, asawa ko ang pinakang masarap magluto. Kahit matabang. Para sa akin, asawa ko ang pinakamaganda. Para sa akin, ang mister ko ang pinakang macho kahit malaki ang tiyan. Dapat ang partner mo dapat may honor ka sa iyong partner. Dapat pinagmamalaki mo. At dapat, bilang mga partner, ina-achieve natin yung honor na yon. Na tayo ay maging best sa paningin ng ating asawa. And giving honor, it means hindi lamang po sa paningin nating bawat isa. Proverbs 12 verse 4, a virtuous woman is a crown to her husband. That is honor, medal, crown. A virtuous woman is a crown to her husband, but she that maketh ashamed is rottenness in his bones.
Dapat binibigyan mo ng karangalan ng iyong asawa. Kung kayo po ay mag-asawa at maaring ikaw ang tama, huwag mong ipapahiya sa public ang asawa mo. Hindi honor yon, hindi crown. A shame and rottenness. Kahit pa nagkamali, may pribadong lugar upang talakayin ang mga pagkakamali. Never public your criticism to your husband and even to your wife, lalo na sa mga husband. Ang mga husband, isa lang hinihingi niyan, respect. Maramdaman niyang siya talaga ang ama at siya ang head. Kahit may mga pagkakataong nagkamali man. At pag may problema, bilang mga mag-asawa, huwag mo din ipapublic. Huwag mo agad ipupubliko, lalo pat komplikado ito. Your life doesn't need a public opinion. It needs a private confrontation. Nakita niyo yung nangyari doon kay kay Eigenman, tsaka yung partner niya, abay, agad, Facebook. After 2 days, bati na uli. Pero ang mga tao, pag-usapan. Don't make it public because you're not giving an honor. Kaya may mga asawa, obvious na obvious, nag-aaway sa public. Di ba? Pribado. Yung nga misis, konting pagtitimpi. Ngitian nyo lang, mamaya ka sa bahay. Ganon. Okay. Kaya yung mga mister, medyo kala mo, siga-siga sa labas. Alam na yan eh. Ibali, babawi ako sa public eh. Hindi ako magagalaw nito eh. Pero pag uwi. Diba? Don't make it public. Huwag niyong ipakita. Because marriage is honorable. Anong honor ang makukuha ng partner niyo? Siniraan niyo na, pinost niyo na sa Facebook. Bukas, bati naman pala kayo. It should give honor pag may mga problema. Huwag nating isa publiko. In fact, the least that we can share and ask for help regarding personal issues of life is all about partners hanggat maaari. Magulang, kahit nga sa magulang. Kung kaya nyo pa namang isolve. Kasi sino ba naman ang kakampihan ng magulang? Nagmumukha tuloy masama ang iyong asawa. Pero kung talagang hindi mo na kaya, kakampay ka na. Go to your parents, ask to your pastor. Pero hanggat maaari, it's between you and your husband, it's been with you and God. Give honor to your partner. Unang-una dapat, honorable, nalulugod kayo sa isa't isa. Yung mataas ang pagtingin mo sa partner mo. And it takes guts and credits. Paano nga naman tataas ang tingin? Kaya dapat pinagsusumikapan mo din yun. Pangalawa, dapat nalulugod ang inyong mga anak. You should be an example. May mga trauma na may mga anak na ayaw ng mag-asawa, may mga anak na ayaw ng ganito. Kasi nakita sa mga magulang eh. Nakita kung paano nagbubugbugan, nakita kung mga gantong mga... Pero kung ang nakikita nila ay ang sarap pala ng may asawa, pag may sakit, may tutulong, ang sarap pala ng may asawa, kasi pagka may mga problema, may damayan. You should be honorable sa isa't isa, you should be honorable to your kids or to your children. Of course, you should be honorable to other people. Dapat nalulugod ang isa't isa, nalulugod ang anak nyo, nalulugod ang ibang tao. You should have a good testimony. Tayo ba yung relasyon na tinitingala ng ating mga anak at ng iba pa? Yung nakikita nila, ang sweet naman nila, sana ganun din kami. Sana malampasan namin yung mga pagsubok na yun. Sana tumagal kami ng ganun. At higit sa lahat, dapat honorable or nalulugod ang Diyos. Paano mo malulugod ang Diyos? There should be, number 4, marriage should have holiness. Dapat ang inyong buhay pag-aasawa ay merong taglay na kabanalan. 1
1 Corinthians chapter 7 verse 1. Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Ang pinag-uusapan dito, kung hindi pa kayo kasal, there should be holiness. Lagi kong sinasabi sa mga kabataan, mas magandang simulan ang relasyon ng tama. Ito nga, niwag daw hihipuin eh. Sabihin nating holding hands, pero alam nyo, konting paglalapat, may kuryente at kilig na hindi nyo mapipigilan. Lagi kong sinasabi sa mga kabataan, kung iibig ka, ang itataya mo lang ay emosyon, wag ang katawan. Sapagkat wala pang kasiguraduhan na kayo talaga niyan. Kaya, mga magulang, don't tolerate your children, mga magpa-partner, mga magkaakbayan, mga magkukuano. Lalo kung babae ang inyo, luging-lugi kayo. Biblical yan eh. It is not good for a man to touch a woman. Hahayaan nyo, mga nasa bahay, nasa kwarto, lalo pa kung Kristiyano tayo. Why? Prinay-preserve yan eh. Kaya, a marriage should have holiness. Should have holiness. Sikapin natin. It is not good for a man to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication. Yun pala yun eh. Pangangalunya. Let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Listen, young people, marriage should be built in holiness, not just in happiness. Hindi mo lang iisipin yung masaya kami, kinikilig kami, mahal naman namin ang isa't isa. Paano namin maipapadama kung hindi kami nagsasama? Kung walang kiss, kung walang hug. Doon kami masaya. Marriage should be built also in holiness. Ngayon kasi common na po yan eh. Parang ikaw na nga lang ang hindi pag hindi mo ginagawa. Pero bilang Kristiyano, we should stand for the truth. Dapat merong mga Kristiyano na handa pa ring manindigan na ito ang tinuturo ng Biblia, that marriage should be honorable and holy. Kaaya-aya, banal sa harapan ng ating Panginoon. May I tell you, young people, especially mga kababaihan, may bagay na hindi nyo kayang tanggihan pagka kayo ay nalapitan na. Kaya, huwag nyong hayaang makadama ang phone sapagkat baka kayo ay ma-checkmate ng maagap. Madali lang ito sa lalaki, pero pag sa mga kababaihan, lagi natin pinag-iingat. Marriage should be built in holiness, not just happiness. Unang Tesalonica 4, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal, holiness at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa, at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng iniaasal ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Sinabi ng Diyos, mga hintil yan eh, mga walang Diyos yan eh. Common lang sa kanila yan. Pero kayo bilang mga mananampalataya, inaasahan ng Diyos that our marriage and relationship should have holiness. Hindi lang tumutukoy sa mga magkasintahan, lalong higit sa mag-asawa na. Kayong maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal sa inyong asawa. Alam nyo, pag tayo nag-commit ng adultery, which is everyone can, tao lang tayo, lagi nyo i-consider. Hindi lamang isa, dalawang tao ang iyong pinagkasalaan. Una, nagkasala ka sa asawa mo, nagkasala ka sa sarili mo, nagkasala ka sa anak mo, nagkasala ka sa magulang ng anak mo, nagkasala ka sa mga kapatid ng asawa mo, nagkasala ka sa iglesia, nagkasala ka sa lipunan, nagkasala ka sa Diyos. It's a multiple sin. Pero lahat ng yan, hindi mo nakikita. Hindi nakikita ng isang taong nangangalunya. Because there's no holiness. Kaya nga, lagi mo i-consider yun eh. Alam mo kasi,
Kaya nga, marriage or love is holiness and not just happiness. Kasi yung isang taong handang pagpalit ang asawa, handang iwan ang anak, handang iwan ang church, handang baliwalain ang Diyos, ang iniisip nun, happiness. Lagi ang iniisip lang nun, saan ako sasaya? Ay, hindi na kasi ako masaya. Pero hindi niya iniisip, magiging masaya ba yung anak mo? Magiging masaya ba yung asawa mo? Magiging masaya ba ang Diyos? Magiging masaya ba yung mga magulang niya? Wala yung pakialam, ang iniisip lang niyan, happiness ko, hindi na ako masaya. Kaya ang isang partner na merong holiness, hindi lang niya iniisip happiness. Lagi niya kinukonsider, may mga tao na masasaktan sa buhay ko. Part of holiness, both of you should know God, kumikilala kayo sa Diyos at naglilingkod kayo sa Diyos. That's the advantage of being a Christian, because but as for me and my house, we will serve the Lord. But warning, hindi sapat na Kristiyano ang partner mo. It should be a Christian with intimate relationship to Christ and a Christian who fear God. Hindi exempted ang mga Kristiyano. Kahit mga Kristiyano, pwedeng mawala ang kabanalan. Kahit mga Kristiyano, pwede ka ring iwan. Sapagkat hindi yan makikita sa pananambahan lang. Makikita yan. Dapat you check your partner. Meron ba talaga tong malapit na relasyon sa Diyos at may takot sa Diyos? Nag-uumpisang magkasala ang tao pag nawala yung takot sa Diyos. Sapagkat kung natatakot sa Diyos, unang-una matatakot siya na mawawala ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Matatakot siya sa consequence ng ginagawa niya. The fear of the Lord. Kaya marami rin kahit mga Kristiyano ay nawala yung kabanalan, and we should check that. Kaya biyaya lang po ng Panginoon yun, sapagkat tayong lahat ay pwedeng magkamali, tayong lahat ay pwedeng matukso. But let's pray that there should be holiness in our marriage life. Last year, salamat sa Panginoon, more than 30 couples ang atin pong naka-dinner fellowship sa ating pastoral dinner fellowship. At nakakatuwang isipin ang mga kwento ng buhay. May mga ups and downs, may forgiveness, may better, may worse. Pero salamat sapagkat kayo ay pinagsama ng Diyos sa gawain, and we should protect that relationship. There should be holiness. Kaya lagi natin isasama sa panalangin ng ating asawa na, Lord, gagabayan niyo aking asawa, nawa ay magkaroon siya ng tunay pang relasyon sa inyo, mas mapalapit pa. Sapagkat ang isang taong talagang tunay na malapit sa Diyos, malayo sa kasalanan. Preserve holiness. And young people, you should aspire someday that you will have a partner who will walk with you in holiness. Sana ang kapartner ko, kasama ko rin, hindi lang sa bahay, hindi lang sa Robinson, hindi lang sa sinihan, hindi lang sa beach. Sana magkaroon ako ng kapartner na kasama ko sa iglesia at sa pananambahan. Because but as for me and my house, we will serve the Lord. There should be holiness. And number 5, there should be happiness. Kasama rin po. What marriage is all about? Hindi minamadali. There should be health, honor, holiness, and happiness. The blessing of the Lord, it maketh rich. He added no sorrow in it. Hindi ibig sabihin walang lungkot. Pero ibig sabihin, kung ang partner na yan ay galing sa Diyos, it will make you rich in love, happiness. Alam nyo, sa panahon ngayon, bibihira yung kayang makapagpatotoo. After 5 years, 10 years, bibihira sa magpapartner ang kayang magpatotoo at sabihin, masaya ako sa ibinigay ng Diyos na partner sa buhay ko. Yung iba, asawa, sawa. Asawa, anong natitira? Awa. Tinitiis ko na lang, wala na, dito na eh. Mahalaga yung pre-marriage na paghahandaan na pag-iisipan. Because along the way, God's purpose for marriage may burden, pero i-cover yun ng blessings. Alam nyo ang nakita ko sa buhay nito?
Lagi kong pinapayo, di ba, pag may couples dinner tayo, nakita ko kahit anong tindi ng problema, basta buo kayong pamilya, lalo't kayong mag-asawa, titibagin nyo yung problemang yun. Yun nakita ko eh. Pero pag mismong asawa mo na ang problema mo, yun ang mahirap. Ang hirap. Wala kang helpmate eh. Wala na yung honor mo. Nawawala rin yung holiness. Hindi ho laging masaya yan, pero at the end of the day, kung yan ay blessed partnership, lagi mo ipagpapasalamat sa Diyos, Lord, salamat, sapagkat siya ang napangasawa ko. And it will reflect the wise decision of your life. Kung meron man po mga pagkukulang, kung meron man mga pagkakamali, there is always a repercussion or consequence of our decisions. But God is gracious and merciful. Pwedeng itama. Simulan mong itama, ipanalangin mo sa Diyos. Walang ibang pwedeng magbago ng ating mahal sa buhay. At kung ano man ang makayanang pagbabago, mahalin mo kung ano at sino pa rin siya. Sapagkat yan ang covenant of marriage. To be a helpmate. So marriage, happiness. Happiness. Masaya ang magkaroon ng mag-asawa. At nawa each of one can testify. Each one of us can testify araw-araw na Lord, salamat sapagkat hindi ako nagkamali sa pagpili ng aking asawa. Kaya sa ating buhay paglilingkod, mga kapatid, napakahalaga kung sino ang magiging partner natin sa buhay. Unang-una, kabataan, Herinat. Mag-asawa, help, magtulungan kayo. Walang problemang hindi malalampasan. Kung ikaw man ang mas nakakaunawa at mas kumikilala sa Diyos, so much given, so much required. There should be honor. Respect your wife, respect your husband, give honor. Lagi mong purihin. And there should be holiness and happiness. May we have a godly and blessed family and marriage life.